Sa muling pagsakay sa barko ng asawa ni Jane, dito niya makakasalamuhang nakababatang kapatid ng kanyang asawa na si Victor. Pupuna ng kanyang bayaw ng higit pa sa sobra ang hindi nagagawa ng asawa niyang tila na papasok sa kanilang tahanan kapag ito ay umuwi. Mas magaling ka pang umararo kaysa sa kuya mo, bayaw. Hibang natura ni Jane na kinangisi naman ng lalaking nasa kanyang tabi. Hapon na nang makauwi ang asawang sima ni Jane na si Dennis. 1 taon pa lang silang kasal at sa 1 taong pagsasama, hindi pa sila nakabubuo ng dahil sa palaging pagsakay sa barko ng lalaki. Hindi ka man lang ba maghahaponan dito, mahal? Bakas ang lungkot sa tono at mukha ni Jane nang makita ang asawang pormado at nakahanda na naman sa paggayak. Doon na lang ako kina paring Jude kakain. Birthday niya at hindi po pwedeng mawala ako doon. Lalo't napangakuan ko nang hindi ako mawawala sa espesyal na araw niya. Huwag mo na rin akong hintayin dahil baka humagahin na ako doon. Siya nga pala bukas ng umaga. Darating si Victor. Ikaw na ang sumundo sa kanya sa terminal dahil hindi no na lamang daan dito pa uwi sa atin. Nagmamadali nitong sabi bago talikuran ng asawa. Ni hindi man lang nito hinagkan sa pisngi ang asawa bago umalis. Bagay na parati nitong ginagawa nun kapag aalis o may pupuntahan ito. Napapabuntong hininga na lamang si Jane. Ramdam niya ang panlalamig sa kanya ng asawa. Gustuhin niya mang itanong rito kung mayroon ba silang problema, ngunit pinapangunahan naman siya ng kaba. Kinukumbinsi na lang talaga niya ang sariling pagod kung minsan ng kanyang asawa at nag-i-enjoy lamang sa buhay. Ipinasya na lamang ni Jane na kainin na mag-isang hinandang hapunan. Nanood na lamang din siya ng palabas matapos kumain at mahugasan ang kanyang pinagkainan. Nang matapos ang pinapanood, nagtungo na siya sa silid nila ng asawa at pilit ipahinga ang isip. Pagsapit ng umaga ay wala pa rin ang asawa ni Jane. Nagkibit balikat na lamang ang babae at minadali ang paghahanda ng almusal. Matapos niyang maghanda ng pagkain, tinakpan niya na ang mga yun tsaka gumayak patungong terminal. Hinanap niya agad ang nakababatang kapatid ng asawa na hindi nalalayo sa kanyang edad. Hipag! Boses iyon na nagmumula kay Victor, kaya't nabaling sa gawin nito ang tingin ni Jane. Ngumiti naman ang babae, tsaka kumaway sa kanyang bayaw. Pasensya ka na kung medyo natagalan ako sa pagsundo sa iyo, bayaw, ha? Naghanda pa kasi ako ng umagahan para naman kapag dumating ka na, meron na ako nakahanda. Hinging paumanhin niya sa bayaw, sabay tapik ng madahan sa braso. Hanggang balikat lamang siya nito, moreno at masasabi mong gwapo dahil bukod sa matangos ang ilong nito, mapungay rin ang mga mata at tumuhugis puso ang labi. Sakto lang naman ang dating mo, hipag eh. Siya nga pala, bakit hindi si kuya ang sumundo sa akin? Takang tanong nito na ikinabuntong hininga naman ni Jane. Bakit? Nag-away ba kayo? Panguhula niya na agad namang inilingan ng babae. Wala siya sa bahay. Kagabi nagpaalam siyang makikidalo sa kaarawan ng kaibigan. Ngunit magpahanggang ngayon, hindi pa rin umuwi sa bahay. Malungkot nitong sabi, tsaka nagpara ng taxi. Wala namang naisagot si Victor sa sinabi ng kanyang hipag. Pagkarating nila sa bahay, wala pa rin ang asawa ni Jane, kaya't ang dalawa na lamang ang kumain ng hinandang pagkain ng babae. Tanghali na makauwi si Dennis at ang naghatid pa rito, isang babaeng sexy at ubod pa ng puti. Hindi tuloy maiwasan ni Jane na magselos at manibugho sa asawa. Nilapitan niya ang asawa at planong tanungin kung sino ang babaeng naghatid rito. Ngunit isang matalim na tingin lamang ang binigay nito sa kanya at agad na lumapit sa kapatid. Nanubig ang mata ni Jane sa natanggap na pagtrato sa kanya ng asawa. Wala naman siyang maisip o matanda ang ginawa nito na hindi nito magugustuhan o hindi nito nagustuhan. Kaya bakit ito nanlalamig at tumiiwas sa kanya? Hindi na nga nito nagagampanan ng gawain ng mag-asawa. Ang parati nitong rason kapag aayain ni Jane, pagod sa trabaho. Pinawi na lamang ni Jane ang tumulong luha dahil hindi niya nais na magmukhang kawawa. Mas pinili niya na lamang na lumabas at agad na nagtungo sa kaibigang may sariling salon. At doon, ikinukwento ni Jane ang mga nangyayari sa kanila ng asawa. Kulang ka na kasi sa makeover, girl. Nagmumukha ka ng losyang kaya siguro naghahanap ng ibang fresh si Papa Dennis.
Walang pakundangang saad ni Juvie na kaibigan ni Jane. Grabe naman sa losyang. Fresh pa ako dahil wala pa kaming anak. Depensa niya sa sarili. Pero hindi sa paningin ko, girl. Halika, i-reband natin yung curly-curly mong juhok. Kulayan na rin natin para magmukha kang dalaga. Nagmumukha ka na kasing dugyot. Ani nitong may ngiti sa labi at paminsang hinawak-hawakan ng buhok ni Jane. Grabe din talaga yung bunganga mo no? Kaibigan ba talaga kita? Naiinis niyang tanong rito. Friend, syempre. Umiikot ang mata nitong sabi. True friend mo ko, kaya nga sinasabi ko sa iyo yung totoo. May patampal pa ito sa braso ni Jane. Kung hindi ka ba naman kasi syunga sa pagpili ng mapapangasawa. Tapos ngayon, rereklamo ka dyan. Sabunutan kita dyan Oo na, sige na. I-makeover mo muna ako. Nasabi niya na lang upang hindi na humaba pa yung paninisi nito sa kanya. Minsan na kasing nanligaw ang kapatid ni Juvie kay Jane, ngunit binasted lamang ito ng babae dahil ang gusto niya ay si Dennis. Umabot din ng 1.5 oras ang naging treatment sa buhok ni Jane. Napapangiti na lang talaga siya habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Bumata ako ng 5 taon, girl. Salamat ng sobra sa palibre mong treatment. May ngiti sa labi niyang sabi na tinaasan naman ang kilay ni Juvie. Anong libre? Wala nang libre sa panahon ngayon, girl. Anito na ikinasimangot naman ni Jane. Joke lang, sige na. Umuwi ka na't ipakita mong battered wife ka. Slay it, girl. Pagpapalakas nito sa loob ng kaibigan na muli namang napangiti. Excited namang umuwi si Jane at agad na hinanap ang asawa. Nasa silid nila ito kaya't naglagay siya ng matamis na ngiti sa labi. Mahal, mahina niyang tawag rito tsaka dahan-dahang lumapit. Nilingon naman siya nito at nang masilayan siya, agad-agad na sumilay ang ngiti sa labi nito na labis namang ikinatuwa ni Jane. Ang tampo niya rito, bigla na lamang nawala. Ang ganda mo naman ngayon, mahal. Mahinang sambit ni Dennis tsaka dahan-dahang pinalakbay ang kamay sa balikat ng asawa. Hinaplos pa nito ang pisngi ni Jane bago pagtagpuin ang kanilang mga labi. Ngunit sa kalagitnaan ng malalim nilang halik, iistorbuhin sila ng isang tawag. Sandali lang, mahal, at baka importante. Anito pagkahiwalay sa labi ng asawa at agad na tinungo ang cellphone na nasa ibabaw ng lamisita. Si Big Boss, mahal, kailangan na naming umalis. Pasensya ka na pero next time na lang natin to gawin. Lumapit siya sa asawa tsaka ito hinagkan sa noo. Sige na at maghahanda na ako ng mga gamit ko. Pananaboy nito sa asawang nagbabadya na ang pagtulo ng luha. Minabuti na lamang ni Jane na lisanin ang silid ng asawa. Nagulat pa nga siya nang makita ang bayaw na nasa gilid ng pinto. Ngunit hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin at dali-daling lumabas ng kanilang bahay. Hindi na kasi niya nais pang makita muli ang pag-alis ng kanyang asawa. Nasisiguro niya rin na mga ilang buwan na naman ang bubunuin ito sa barko. Iiling-iling naman sinundan ni Victor ng tingin ang hipag na luhaan. Aalis ka na agad? Tanong niya agad sa nakakatandang kapatid pagkalabas nito ng silid. Kailangan, ikaw na lang munang bahala sa asawa ko. Kung may kailangan, pagbigyan mo. Tinapik pa nito ang kapatid matapos niyang ibilin rito ang asawa. Hindi naman nagustuhan ni Victor ang sinabi ng kapatid. Ang dating kasi sa kanya, para bang ibinibigay na nito sa kanyang asawa. Mahal mo pa ba si Jane, ha, kuya? May halong inis sa tanong niyang yun na hindi naman nasagot ng kanyang kapatid, kaya't inulit niya ang tanong nito. Tinatanong kita, Kuya Dennis, mahal mo pa ba kako yung asawa mo? Ano ba namang klaseng tanong yan, Victor? Mahal ko si Jane, okay? Pakakasalan ko ba siya kung hindi? Iritable niyang tugon sa kapatid. Sige na, alis na ako. Pakinalang ang ate Jane mo, ha? Beli nito na tinanguan lamang ni Victor kahit na naiinis siya sa kapatid. Minabuti na lamang niya na sundan ang daang tinahak ng kanyang hipag kanina. Ngunit mag-iisang oras na siyang naghahanap, hindi niya pa rin makita ang hipag kaya minabuti na lamang niyang umuwi na. Gabi na nang umuwi si Jane. Hawak niya pa ang isang gin bilog na wala nang laman na inutang niya lang sa isang tindahang nadaanan dahil wala siyang dalang pera. Susuray-suray siyang naupo sa sofa hanggang sa lumabas ng banyo ang kanyang bayaw na katatapos lang maligo. Nabaling ang tingin ni Jane sa maskuladong katawan ng kanyang bayaw.
Tumutulo pa ang tubig sa katawan nito na nagpadagdag sa pagiging hot nito. Bahagya namang napangiti si Victor sapagkat natulala sa kanyang babae. Nilapitan niya ito tsaka kinuha ang boteng hawak. Amoy na amoy niya ang alak sa hininga nito. Bakit ka ba naglalasing? Ang iksi pa man din ng short na suot mo. Mamaya niyan, mapag-interesan ka sa daan or worse, baka mapagsamantalahan ka pa. Mahinahong sermon niya rito, ngunit ngumisi lamang ang babae. Eh di mabuti, kaysa naman mapanis itong pechay kung natutuyo na dahil sa matagal nang hindi nadidiligan ng kuya mong bakla. Masamang sama talaga ang loob niya sa asawa, kaya niya iyon nasasabi. Wala rin siya sa wisyo ng dahil sa nainom na alak. Binitin ako ng kuya mo kanina. Nagpaganda pa man din ako tapos wala man lang nangyari. Mas prioridad niya pa yung trabaho kaysa sa akin. Paglalabas niya sa kinikimkim, tahimik lamang siyang pinapakinggan ni Victor. Tapos, yung naghatid na babae sa kanya, nasisiguro kung karelasyon niya yun. Lintik lang talaga ang walang ganti. Nanlalamig siya sa akin. Pues, magpapainit ako sa iba. Matapos niya iyong sabihin, ay agad-agad niyang sinunggaban ng halik si Victor na nanlalaki ang mga mata. Ngunit hindi naman pumalag. Bagkus, sinabayan niya ang bawat paggalaw ng labi nitong bumubuhay sa kanyang pinakatatago. Palay na ang lumapit sa manok, kaya't sino ba naman si Victor para tanggihan ng grasyang noon pa man, ninanais niya ng matikman. Binuhat niya ang babae at dinala sa inuukupang silid. Dahan-dahan niya pa itong hiniga sa kama habang ang mga labi nila hindi naghihiwalay. Bawat hagod ng kanyang kamay, napapakislot sa nagbabaga ng katawan si Jane. Hindi ni Victor minadali ang pagtanggal ng mga sagabal ng babae. Dinahan-dahan niya dahil nais niyang namnamin ang sandali nilang ito. Ipalalasap niya sa kanyang hipag ang hindi napalalasap ng kanyang kuya rito. Napasinghap naman si Jane nang pasayahin ni Victor ang bagay na iyon sa kanya, ang bagay na gifted din sa kanya. Tila kakapusing siya ng paghinga nang dahil sa iba yung saya na ipinalalasap nito sa kanya. Sayang-saya siya na umabot hanggang sa kaibuturan niya. Ramdam na rin niya ang panlalagkit na iyon sa bagay sa kanya. Darang na darang siya, lalo na nang bumaba ang labi ni Victor. Victor? Kagat niya ang ibabang labi habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito. Tuluyan na ring natanggal ng lalaki ang kahuli-hulihang sagabal. Magaan na halik ang ginawad ni Victor doon sa bagay na pinakapuntirya nito doon kay Jane. Talaga namang sabik na sabik ang lalaki. Titig na titig siya rito sa bagay na iyon kay Jane. Nais niyang memoryahin ang pinapangarap nito. Napalunok si Victor bago niya iyon damhin. Nakaka-adik. Iyon ang namumutawi sa isipan ni Victor habang nilalasap ang pinakapuntiryang bagay sa babae. Napapaigtad naman si Jane dahil sa ginagawang pagpapasaya sa kanya ni Victor. Tila siya mababaliw sa tindi ng ipinapalasap nito sa kanya. May kung anong nararamdaman siyang kiliti, kaya't ang kamay niyang nakahawak sa buhok ng kanyang bayaw ay humigpit ng humigpit. Batid naman ni Victor na malapit marating ng babae ang dulo. Kaya naman, pinag-igihan niyang mabuti. Ilang segundo pa ay tuluyan na nga nitong narating ang dulo. Mabilis na umalis sa ibabaw ng kama si Victor upang siya ay maghanda na. Napasinghap naman si Jane nang makita ang napaka-gifted na bagay na iyon kay Victor. Talaga namang maipagmamalaki niya to. Sumilay ang tipid ng ngiti sa kanyang labi bago bumangon at mapang-akit na tumingin sa mga mata ng lalaki. Pwede bang damhin ko din yan? Malamyos na sambit niya na agad namang pinaunlakan ng lalaki. Tinulak ni Jane si Victor pahiga sa kama at dahan-dahan ditong lumapit. Napakagat pa nga sa ibabang labi ang babae habang dinadama na ang bagay na iyon kay Victor. Kay init na yun, kaya't sinimula na ni Jane na pasiyahin iyon. Kita niya ang sunod-sunod na paglunok ni Victor na nagbibigay sa kanya ng excitement dahil nagugustuhan nito ang ginagawa niya. Hindi inaalis ni Victor ang paningin sa babae habang pinapasaya nito ang bagay na iyon sa kanya. Hindi si Jane ang unang babaeng gumawa nun,
Ngunit ito ang kauna-unahang babae na nagpasabik sa kanya ng lubos. Tipong hindi niya ito tatantanan hanggat hindi nito sinasabing tama na. Inipon niya ang buhok nito dahil nakakaabala iyon sa ginagawa nito. Ang mapupungay niyang mata ay mas lalo pang pumungay nang maramdaman na malapit na niyang marating ang dulo. Napapikit siya ng madiin. "Safe ba, Jane?" Tanong niya sa babae. "Oo, umiinom ako ng gamot, kaya pwedeng-pwede." Malamyos na sagot niya sa lalaki na ikinangiti nito. Yumuko si Victor upang paglapatin ang kanilang mga labi habang dahan-dahan na pinagdidikit ang kanilang mga katawan. Umawang pa ang labi ni Jane nang tuluyang pag-isahin ni Victor ang kanilang mga katawan. Punong-puno ang kanyang pakiramdam, patuloy ang pagsasalo ng kanilang mga labi habang dahan-dahan nilang ginagawa yun. Walang sinabi ang asawa ni Jane sa labis na husay ni Victor. Kapag kasi nag-iisa sina Jane at Dennis ay parating isang posisyon lamang. Hindi mailabas ni Jane ang kanyang ingay sapagkat hindi ni Victor pinapakawalan ng kanyang labi. Hindi niya na maintindihan ang nararamdaman dahil naghahalo-halo na iyon. Ibinangon ni Victor si Jane nang hindi pa rin humihiwalay ang kanilang mga labi. Parehong namumuti ang kanilang mga mata dahil sa sayang nararamdaman. May kung anong namumuuna sa kanilang katawan kaya't mas binilisan nila ang ginagawa nila. Panay ang tawag nila sa pangalan ng isa't isa hanggang sabay nilang marating ang dulo. Habang magkaisa silang dalawa, pinanatili nila ang ganoong posisyon habang nagsasalo ang kanilang mga labi. Binuhat na ni Victor si Jane pababa ng kama at pinatalikod ito sa kanya habang nakadapa ito sa ibabaw ng kama. Napapikit siya ng mata nang muli nitong maramdaman si Victor. Namumuti na naman ang mata ni Jane kay higpit na rin ang kapit niya sa kobre kama dahil sa ginagawa ni Victor. Hindi na nga niya napigilang hindi maglabas ng ingay mula sa kanyang lalamunan. "Mas magaling ka, Victor." Naihiyaw iyon ni Jane nang bigla-bigla na lamang binilisan ni Victor. Napapakagat na siya sa kobre kama sapagkat nalalapit na naman siya sa dulo. Dumiin ang pagkakakagat ni Jane sa kobre kama nang unti-unti siyang binabalot ng kakaibang pakiramdam hanggang sa tuluyan siya manginig na sinabayan naman ng lalaki. Ramdam na ramdam niya ang bagay na iyon. Hinagkan pa muna ni Victor ang pisngi ng humahangos na babae bago niya ito binuhat tsaka isinandal sa pader. "Ang tibay mo naman, Victor." Humahangos pang sabi ni Jane nang muli na naman ay gawin nila ang bagay na yun. "Hindi pa ba napapagod yan?" Mahina niyang tanong kay Victor na nakakalokong ngiti lamang ang isinagot nito sa kanya. At sa muli, inumpisahan na naman nilang magpainit. Napapahigpit na naman ang kapit ni Jane sa leeg ni Victor. Parang gusto niyang ihiga ang sarili sa kama sapagkat nangihina siya dahil sa ginagawa ng lalaki. Ngunit kahit na nangihina, gustong-gusto niyang ipinapaalipin ang nagbabagang katawan na rito. "Hindi ko na kayang pigilan, Victor." Napayakap siya sa lalaki nang tuluyang marating ang dulo. "Hindi pa ako tapos, Jane." Mahinang usal ni Victor bago ibaba ang nangihinang babae. "Kaya mo pa ba?" Tanong niya rito. "Nangihina na ako pero kaya ko pa naman." Pikit ang matang tugon niya na nagpangiti naman sa lalaki. Niyapos siya nito ng mahigpit habang ang mukha niya nakasubsob sa kanyang leeg. Mabibilis ang naging pagkilos ni Victor sapagkat siya'y labis na nagigigil. "Jane." Paus ang boses niyang tawag sa pangalan nito nang maramdaman ng kakaibang saya. Binaba niya ang kamay patungo sa bewang nito at doon ay mahigpit niya itong hinawakan. Hingal siyang sumubsob sa balikat ng babae at paminsan iyong hinahalik-halikan. "Round 5? Tanong niya ritong mangiti sa kanyang labi. Ngunit umiling ang babae dahil hindi na nito kaya kaya't natawa siya. "Bukas na lang natin ipagpatuloy." May ngiti pa rin sa labi niyang sabi na agad namang tinanguan ng babae. Dahan-dahan siyang umalis. Naglinis muna si Victor ng kanyang sarili. Binasa na rin niyang nakuhang bimpo upang mapunasan ng babaeng nagpasaya sa kanya. Bit-bit niya ang bimpo at pagkalapit pa lang sa tulog na babae, agad niya itong pinunasan ng madahan. Inuna niya ang mukha nito hanggang leeg. Inalis niya ang kumot na tumatabing sa magandang katawan nito, tsaka pinunasan iyon. Nakagat niya ang ibabang labi
at hindi mapigil ang sarili. Nakakagigil ka naman, Jane. Kung hindi ka lang tulog, baka iba na ang nagawa ko. Napapailing niyang sabi. Magpigil ka nga, Victor. Hindi masaya kapag inangkin mo siya ng tulog. Sermon niya sa sarili dahil natitempt siyang pakailaman na naman ito. Minadali niya na lamang ang pagpupunas rito at nang matapos, kinumutan niya na ito. Pagkatapos, pinatong na lamang niya sa lamesa ang bimpo dahil tinatamad na siyang lumabas ng silid. Napapahikab na rin siya kaya't tumabi na siya sa babae. Kinaumagahan, naunang nagising si Jane. Nasapo niya ang ulong nananakit. Naalala niyang lumaklak nga pala siya ng gin kagabi. Mas lalo pang sumakit ang ulo niya nang maalala ang kasalanang pinagsaluhan nila ni Victor. Letseng alak. Mahina niyang sambit bago dahan-dahang umalis sa ibabaw ng kama. Nakailan ba kamit ganito na lang kasakit to? Napapangiwi niyang sabi nang simulang ihakbang ang kanyang mga paa. Halimaw pala itong si Victor. Iiling-iling niyang sabi bago piliting makaalis sa silid na inuuko pa ni Victor. Hindi niya kasi nais na magising itong nasa silid pa siya nito. Ngayon pa lamang, tinamaan na ng labis-labis na hiya at pagsisisi si Jane. Mahal niya ang asawa, ngunit nagawa niya itong pagtaksilan. Hindi niya kayang maggagagalaw, kaya't minabuti niya na lamang ihiga ang katawan sa kama nila ng asawa. Kinuha niya pa ang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa at wala man lang text o miss call ang asawa. Napabuntong hininga siya at iwinaksi ang negatibong isipin. Ipinikit na lamang niya ang mga mata at pinilit na bumalik sa pagtulog dahil sa labis na bigat ng kanyang katawan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagpapahinga, naramdaman niya ang mainit na hininga ni Victor. Nasisiguro niyang si Victor yun dahil ito lang naman ang kasama niya ngayon sa bahay. Iminulat niya ang mata at matamlay itong tinignan. Bakit? Malamig niyang tanong rito. Nais niyang iparamdam dito na isang pagkakamali ang namagitan sa kanila kagabi. Dala lamang ng alak kaya siya nahibang at nawala sa wisyo. Nakapaghanda na ako ng almusal natin. Halika na't sabay na tayong kumain. Malambing ang tono ng boses nito. Nagpakawala naman ng mabigat na paghinga si Jane bago bumangon. Victor, yung nangyari sa ating kagabi ay isa lamang na pagkakamali. Lasing lang ako kaya ako nakagawa ng kasalanan. Mahal ko ang kuya mo at sising-sisi ako sa nangyari. Kung maibabalik ko lang ang oras, hindi ko na sana pinili pang sandalan ng alak. Kung maaari sana umalis ka na. Irespeto mo na lang sana ang kuya mo. Mahinahon niyang sabi rito. Mapait namang napangiti si Victor dahil tila sinagasaan ng pride at ego niya. Matapos kasi siyang ikumpara nito sa nakakatandang kapatid at matapos niyang gampanan ng hindi nagagawa ng kuya niya rito, ay parang lang siya nitong basura kung itrato porkit naipalasap niya ang malalangit na saya dito. Pasensya ka na, pero pareho nating alam na mali ang nangyari. Sana maintindihan mo. Sana rin walang ibang makaalam nito dahil hindi ko kakayaning mawala at kamuhian ako ng kuya mo. Ang harsh naman nun sa part ko, pero sige, irerespeto ko lahat ng sinabi mo. Aalis ako at ibabaon ko sa limot ang lahat. Pero sana lang, sabayan mo ko sa pagkain ngayon at pagkatapos, aalis na ako at kailanman hindi na magpapakita pa sa'yo. Hiling niya rito na agad namang sinang-ayunan ng babae. Sabay na nga silang kumain ng hinandang almusal ni Victor at pagkatapos, ito na rin ang naghugas. Ibinili pa nito ng alaksan ng kanyang hipag bago tuluyang mag-al sa balutan. Salamat sa satisfaction na sayo ko lang naranasan. Hindi ko malilimutan ang nakakaakit mong himig. Ngunit sisikapin kong alaala na lamang sa ikakatahimik mo. Paalam, Jane. Hiling kong maging masaya kang tunay sa kuya ko. Sinikap niyang bigyan ng matamis ng ngiti ang babae na mababakasan ng lungkot. Tanging pagtango lamang ang naitugon ni Jane kaya tuluyan ng umalis ang lalaki. Ininom niya muna ang biniling alaksa ni Victor kanina bago niya muling ipinahinga ang sarili. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon kundi pagsisisi. Patulog na si Jane nang tumunog ang messenger niya. Tumatawag ang asawa kaya't agad niya yung sinagot. Mahal, bungad niya rito. Matamlay ang kanyang boses sapagkat masama ang kanyang pakiramdam. Nasobrahan siya sa nangyari sa kanila ni Victor kaya ngayon para siyang nilalagnat. Ano't matamlay ka, mahal? May sakit ka ba? Mababakas ang pag-aalala sa tono ng boses ni Dennis kaya't napangiti si Jane.
Okay lang ako, namimiss lang kita. Sagot niya, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Luha ayon ng pagsisisi. Mas lalo namang nag-alala ang nasa kabilang linya nang makita ang pagtulo ng luha ng kanyang asawa. Mga 3 buwan pang paghihintay, mahal, at pangakong uuwi ako dyan at hindi na kailan mga alis. Pasensya ka na kung medyo napapabayaan at nababaliwala na kita. Marami akong pagkukulang sa'yo at pangakong pagbalik ko, pupunan ko ang lahat ng araw, oras at buwang na sayang nating mag-asawa. Bubuo tayo ng supling na matagal mo nang hinihiling. Mahal kita, Jane. Mula sa pusong saad ni Dennis. Hindi lamang kasi si Jane ang nakagawa ng kataksilan. Pareho lamang silang nadarang sa mga maling tao. Kung tutusin, ay mas malaki ang kasalanan ni Dennis. Ilang babae na ang nagpaligaya sa kanya. Kasama na roon ang babaeng naghatid sa kanya sa kanilang bahay. Sising-sisi na siya at tanda niya nang itama ang lahat ng pagkakamali. Lumipas ang matuli na mga araw hanggang sa tuluyan na nakauwi si Dennis sa piling ng mahal niyang asawa. Namiss kita, mahal. Puno ng pagmamahal niyang bulong sa asawa habang yakap ito mula sa likod. Nagluluto kasi ang misis niya ng paborito niyang kaldareta. Namiss rin kita, mahal ko. Maupo ka na ron dahil ihahain ko na itong hapunan natin. Malambing na sabi naman ni Jane, ngunit umiling ang kanyang asawa hanggang sa patayin nito ang kalan at saka siya nito pinaharap. Mamaya na tayo kumain. Ikaw na muna ang kakainin ko. Pilyong saad ni Dennis bago niya buhati ng asawa patungo sa kanilang silid. Napahagik-gik naman si Jane sa kapilyuhan ng asawa habang nagtatanggal ito ng mga sagabal. Bubuo na tayo ngayon ng baby, kaya ihanda mo na iyong sarili. Maganda at mahal kong asawa. Pagkasabi nun, agad itong pumwesto at masuyong pinagdaop ang kanilang mga labi. Ibinaba niya ang halik sa leeg nito kaya't lalong nagpabaga sa apoy na namumuo ngayon sa katawan niya. Nagsawa na siya sa leeg ng asawa, kaya naman napunta iyon sa mga bagay na kanyang puntirya. Napabaling-baling naman ang ulo ni Jane sa labis na husay ng kanyang asawa. Naging agresibo na ngayon ang asawa niya at tila mas naging eksperto kung ikukumpara kay Victor. Napahigpit ang hawak niya sa buhok ng asawa nang maramdaman ang nalalapit na pagdating sa dulo. Matapos niyang marating ang dulo, agad pumesto si Dennis at pinag-isa nito ang kanilang mga katawan. Naipikit nilang pareho ang mata habang mahigpit na yakap ang isa't isa. Mabibilis at madidiin ang naging pagkilos ni Dennis na halos ikasira ng kama. Hindi sila nakontento. Lahat nagawa nila habang patuloy na sinasambit ang pangalan ng isa't isa. Akin ka lang, mahal ko. Walang sino man ang maaaring umangkin sa'yo kundi ako lang. Nakangiting sambit ni Dennis. Ito na ang ika-6 nilang pagpapaligaya sa isa't isa. At ngayon nga, pareho na naman nilang naramdaman ang nalalapit na pagdating sa dulo. Kaya't binilisan ni Dennis habang ang kamay nila ng asawa ay magkasalikop. Naipikit niya ng mariinang mata nang tuluyang maabot ang kasukdulan. I love you, Jane. Mahina niyang usal bago hagkan ng labi ng minamahal na babae.